Nagsimula ang kwento noong ika-21 siglo nang harapin ng daigdig ang isang napakalaking problema. Masyadong mabilis ang paglaki ng populasyon at nag-aalala ang mga tao na balang araw ay hindi na magiging sapat ang espasyo at mga likas na yaman para sa lahat. Dahil dito, nakaisip ang mga siyentipiko ng isang matapang na plano. Nagpasya silang gawing tirahan ng mga tao ang Mars, ngunit may isang malaking problema. Napakalamig ng Mars. Ang karaniwang temperatura rito ay umaabot sa humigit kumulang -136 degrees Fahrenheit, kaya imposibleng mabuhay ang tao roon. Sa kabila nito, hindi sumuko ang mga siyentipiko. Matapos ang maraming taon ng pag-aaral, may natuklasan silang nakatago sa ilalim ng planeta, napakalaking dami ng nagyelong carbon dioxide. Naniniwala sila na kapag napakawalan ng gas na ito sa atmosfera, maaari nitong mapanatili ang init at unti-unting painitin ang planeta, na parang greenhouse effect. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Upang mapabilis ang proseso, gumawa ang mga tao ng isa pang matalinong plano. Nagpasya silang padilimin ang ibabaw ng Mars upang mas marami itong masipsip na sikat ng araw. Mas maraming sikat ng araw ay nangangahulugan ng mas maraming init, at mas maraming init ay nangangahulugang mas mabilis na magiging matitirhan ng Mars. Para sa misyong ito, nagpadala sila ng espesyal na lumot at maliliit na organismo mula sa daigdig na kayang mabuhay sa mapanganib na klima ng Mars. At lumipas ang panahon, hindi mga taon, hindi mga dekada, kundi 500 buong taon. Sa panahong ito, malaki na ang naging pagbabago ng Mars. Ang ibabaw nito ay nagsimulang magmukhang mas katulad ng daigdig at mas naging malapit ang sangkatauhan sa pangarap na manirahan doon. Kasabay nito, isang siyentipikong nagngangalang Ko ang bumubuo ng isang espesyal na pangkat ng eksplorasyon. Kasama ang kanyang katulong na si Sakakibara, naghahanap siya ng mga taong angkop para sa mapanganib na misyong ito. Di nagtagal, nakakita sila ng 2 taong perpektong tumutugma sa mga kinakailangan, ngunit may isang problema, pareho silang kriminal. Ang mag-asawang sina Nanao at Shokichi ay kasalukuyang tumatakas sa pulisya matapos masangkot sa isang mabigat na krimen. Ginawa nila ang lahat upang makatakas, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Malapit nang maging madugo ang sitwasyon. Ilang sandali na lamang at babarilin na sila ng mga pulis nang biglang dumating si Ko. Agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan at nag-alok sa mag-asawa ng isang nakakagulat na kasunduan. Nangako siya ng napakalaking gantimpala kung papayag silang sumali sa isang misyon patungong Mars. Simple lamang ang kanilang tungkulin, lipulin ang lahat ng ipis na naninirahan sa planeta upang sa wakas ay ligtas ng makalipat doon ang sangkatauhan. Dahil sa proyektong nagsimula 500 taon na ang nakalipas, ang Mars ay halos kahawig na ng daigdig. Ngunit may kapalit ito, bago makapunta sa Mars, kailangan muna nilang sumailalim sa isang mapanganib na operasyon. At hindi ito ordinaryong operasyon. 30% lamang ang tsansa na mabuhay. Sa madaling salita, karamihan sa mga tao ay hindi na nakakalabas ng buhay. Sinubukan ni Ko na pakalmayin sila at sinabing may magandang tsansa silang makaligtas. Ngunit lalo niyang pinabigat ang sitwasyon nang sabihin kina Nanao at Shokichi na kung tatanggihan nila ang misyon, hahatulan sila ng kamatayan dahil sa krimeng kanilang nagawa. Gayunpaman, kung papayag silang pumunta sa Mars at patayin ang mga ipis, magbabago ang lahat. Mapapatawad ang kanilang mga krimen at bukod pa rito, makakatanggap din sila ng napakalaking halaga ng pera. Upang gawing formal ang kasunduan, inilapag ni Ko ang isang kontrata sa harap nila at hiniling na pirmahan ito. Ngunit hindi nagtitiwala si Shokichi sa kakaibang siyentipikong ito. May mali sa buong sitwasyon at ramdam niya iyon. Dahil dito, tinanggihan niya ang alok. Ngunit para kay Nanao, wala na silang ibang pagpipilian. Kung tatanggi sila, mamamatay din silang dalawa. Kaya upang mailigtas ang kanilang buhay, nagpasya siyang tanggapin ang misyon at nilagdaan ang kontrata. Nang makita ito, hindi kayang hayaang mag-isa ang babaeng mahal niya. Sa huli, nagbago rin ng isip si Shokichi at nilagdaan din ang kontrata. At sa isang iglap, ang kanilang mga buhay ay napunta sa kamay ng isang kakaibang siyentipikong halos hindi nila kilala. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay naghanda na ang mag-asawa para sa misyon. Kasama nila ang ilan pang miyembro ng grupo na himalang nakaligtas sa mapanganib na operasyon. Ngunit may kakaiba sa pangkat na ito. Halos nang naroon ay alinman sa mga kriminal o mga taong may malalaking problema sa daigdig. Marahil yun mismo ang dahilan kung bakit pumayag silang sumabak sa napakapanganib na misyon. Para sa mga katulad nila, ito na lamang ang natitirang pagkakataon upang magsimulang muli. Mayroon lamang silang 39 na araw upang patayin ang lahat ng ipis sa Mars at kahit paano ay makabalik sa daigdig ng buhay. Hindi nagtagal, tuluyan na silang nakarating sa planeta. Ang una nilang ginawa ay pakawalan ng isang espesyal na kapsulang puno ng pestisidyo malapit sa kanilang sasakyang pangkalawakan. Simple lamang ang plano, patayin ang anumang insektong maaaring nagtatago sa paligid bago simulan ang misyon. Pagkatapos nito, naghiwa-hiwalay sila sa pares upang simulan ang kanilang unang paghahanap. Kasabay nito, ang pinuno ng misyon na si Dojima ay nagpalipad ng isang drone upang hanapin ang mga labi ng isang lumang sasakyang pangkalawakan na tinatawag na Bugs 1. 10 taon na ang nakalipas mula nang ipadala ang barkong ito sa Mars, ngunit may isang napakakakaibang bagay tungkol dito.
Ang mga tripulanting sumama sa misyong iyon ay hindi na kailanman nakabalik sa daigdig. Samantala, sa labas ng barko, nagsimulang makaramdam sina Maria at Jim na may mali. 3 oras na ang nakalipas mula nang magwisik sila ng pestisidyo sa lugar, ngunit nakapagtataka dahil wala silang makita kahit isang patay na ipis. Walang katuturan iyon. Habang patuloy silang naghahanap, biglang natigilan si Jim. Sa di kalayuan, may nakita siyang nakakatakot. 3 higanting nilalang ang nakatayo roon at tila nag-uusap pa ang mga ito sa isa't isa. Mabilis niyang hinayla si Maria sa likod ng isang bato upang hindi sila mapansin. Samantala, abala sina Shokichi at Nanao sa pagsusuri ng antas ng radyasyon sa planeta nang biglang may lumitaw na kakaibang nilalang sa harap nila. Gulat na gulat si Nanao. Sa katunayan, naniwala pa siyang isa itong tunay na taga-Mars. Sa pag-aakalang maaaring mabait ito, iminungkahi niyang subukan nila itong kausapin. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang sumugod ang nilalang patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. At sa loob lamang ng isang nakakatakot na segundo, sinunggaban ito si Nanao at pinilipit ang kanyang leeg. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya hindi man lang maintindihan ni Shokichi kung ano ang nangyari. Nakatayo lamang siya roon, lubos na nabigla. Ilang sandali pa, dumating sina Maria at Jim at ibinunyag ang mas nakakatakot pang katotohanan. Nadiskubre nila na nakuha na ng mga halimaw ang isa pa nilang kasamahan na si Maraika. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi nila kayang labanan ng mga nilalang na ito, hindi sa ganitong paraan. Hindi na sila nag-aksaya ng kahit isang segundo at agad na tumakbo pabalik sa sasakyang pangkalawakan. Karga ni Shokichi ang katawan ni Nanao, at tumatanggi pa rin siyang tanggapin ang nangyari. Nangako siya na kahit papaano ay maibabalik niya si Nanao sa daigdig. Ngunit pagpasok nila sa loob at hinarap si Kapitan Dojima, tuluyan nang lumabas ang katotohanan. Ang mga halimaw na iyon ay ang mismong mga ipis na ipinadala nila rito upang lipulin. Oo, mga ipis. Ipinaliwanag ni Dojima na 500 taon na ang nakalipas, nagpadala ang sangkatauhan ng mga ipis sa Mars bilang bahagi ng planong baguhin ang planeta. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang imposibleng bagay na nangyari. Ganap na nakaangkop ang mga insekto sa kapaligiran. Kahit nakaligtas sila sa matinding radyasyon at nagyayelong temperatura na umaabot sa halos -176 degrees Fahrenheit, nag-evolve pa rin sila sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ang mga pagbabagong karaniwang aabutin ng milyon-milyong taon ay nangyari lamang sa loob ng maikling panahon. Ngayon, mas malalakas, mas mabilis, at mas matatalino na ang mga nilalang na ito kaysa sa ordinaryong mga insekto. Binigyan pa sila ng gobyerno ng pangalan, Terraformers. Sa sandaling iyon, may isa pang nakakatakot na bagay na naisip ni Shokichi. Alam na pala ni Ko ang tungkol sa mga halimaw na ito, ngunit kahit alam niya ang katotohanan, ipinadala pa rin niya sila sa Mars. Biglang lumitaw si Ko sa harap nila bilang isang hologram, at ang sumunod niyang sinabi ay lalo pang ikinagulat ng lahat. Sa panahon ng kanilang operasyon, lihim na hinaluan ng mga siyentipiko ng genes ng insekto ang kanilang DNA. Ibig sabihin, bawat miyembro ng grupo ay mayroon ng espesyal na kapangyarihan, mga kapangyarihang sapat upang labanan ang mga terraformers. Ipinaliwanag ni Ko na kailangan lamang nilang mag-iniksyon ng isang espesyal na serum sa kanilang katawan. Kapag na-activate ito, magbabago ang kanilang katawan sa loob ng ilang minuto at magkakaroon sila ng kakayahang batay sa isang partikular na insekto. Magkakaiba ang kapangyarihan ng bawat isa depende sa insektong ginamit sa kanilang operasyon. Ngunit may mapanganib itong kapalit. Kapag masyado nilang ginamit ang serum, hindi na ito kakayanin ng kanilang katawan at sa huli ay mamamatay sila. Sa sandaling iyon, biglang nagbabala ang Vice Captain na si Mina. Papalapit na ang mga ipis sa barko. Nang makita ang panganib, isang dating terorista na nagngangalang Lee, ang voluntaryong lumabas muna. Simple lang ang kanyang plano, patayin ang lahat ng nilalang malapit sa sasakyang pangkalawakan at pagkatapos ay sirain ang kanilang pugad. Walang anumang takot na itinurok ni Lee ang serum sa kanyang leeg. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang kanyang katawan. Nag-transform siya bilang isang makapangyarihang mandirigmang kalahating tao at kalahating insekto. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Bombardier Beetle, isang insekto na kayang magbuga ng napakainit na nasusunog na likido. Sa anyong tao, ang kakayahang ito ay halos parang isang flamethrower. Sa labas ng barko, mabilis niyang inatake ang isa sa mga higanteng ipis. Matapos ang maikling labanan, pinakawalan niya ang kanyang nagliliyab na pag-atake at tuluyang sinunog ang nilalang. Sa loob ng isang segundo, inakala ng lahat na nanalo na siya. Ngunit may isang imposibleng bagay na nangyari. Biglang gumaling muli ang ipis. Bago pa man makapag-react si Lee, umatake ang halimaw. Sa isang napakalakas na suntok, malubha nitong nasugatan si Lee at iniwan siyang nakahandusay. Napanood ng buong grupo ang nangyari sa matinding takot at pagkabigla. Kumalat ang takot sa buong barko at lalo pang lumala ang sitwasyon. Biglang umakyat ang higanteng ipis sa sasakyang pangkalawakan at malakas na inumpog ang ulo nito sa salamin. Sa una, tila hindi gaanong nag-aalala ang lahat. Tutal, espesyal na ginawa ang barko upang pigilan ang anumang pagsalakay. Ang salamin nito ay matibay, pinatibay, at halos imposibleng mabasag. O iyon ang akala ng lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nangyari ang imposible.
Diretsyong binasag ng halimaw ang salamin. Ngayon, nasa loob na ng barko ang higanting nilalang. Napako sa takot ang lahat habang dahan-daw ang lumalapit ang halimaw sa kanila. Nang makita ang panganib, naghanda si Shokichi na iturok ang serum at lumaban, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Kapitan Dojima. Binalaan niya si Shokichi na huwag munang gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil ang uri ng insektong nasa kanya ang pinakamapanganib at pinakamabangis sa kanilang lahat. Sa halip, nagpasya si Dojima na siya na mismo ang lumaban. Itinurok niya ang serum sa kanyang katawan at agad siyang nagbago. Nag-transform siya bilang isang makapangyarihang nilalang na kalahating tao at kalahating insekto na nakabatay sa green-headed ant, isang insekto na kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamasakit na kagat sa buong mundo, isang sakit na halos parang tinamaan ng bala. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na umatake. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan niyang napatay ang sumalakay na ipis. Sa loob ng isang segundo, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang ginhawa. Sa labas ng barko, libu-libong higanting ipis ang biglang nagsimulang lumapit sa kanila. Halos kaagad na naging desperado ang sitwasyon. Mabilis na sinubukan ni Mina na pa-under ng barko upang makatakas, ngunit hindi tumutugon ang sistema. Wala silang paraan para makatakas. Nang maunawaan ang panganib, mabilis na nagpasya si Dojima. Inutusan niya ang grupo na pumunta sa lumang sasakyang pangkalawakan na Box 1. Dahil pareho ang sistema nito sa kanilang barko, maaari nilang gamitin ang mga pyesa ng lumang sasakyan upang ayusin ang Box 2 at makatakas sa Mars. Samantala, nagpasya si Dojima na manatili at iligaw ang mga halimaw. Isa-isang nagboluntaryo ang ilang miyembro ng grupo upang samahan ang kapitan sa pakikipaglaban. Di nagtagal, nagsimula ang isang matinding labanan. Habang ang karamihan sa grupo ay nagmamadaling papunta sa Box 1, buong tapang na hinarap ni Dojima ang napakaraming terraformers. Sa isang pagkakataon, isa sa mga halimaw ang biglang sumugod kay Ichiro. Sa sobrang takot, agad niyang itinurok sa kanyang leeg ang serum sa unang pagkakataon. Kaagad na nagbago ang kanyang katawan at naging isang nakakatakot na mutant. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Scorpion Beetle, isang insekto na kayang magbuga ng malakas na gas upang makatakas sa panganib. Dahil sa kakayahang ito, nakalikha si Ichiro ng sapat na puwersa upang itulak ang sasakyan pasulong sa napakabilis na bilis. Dahil sa kanya, mabilis na nakalapit ang grupo sa kanilang destinasyon. Samantala, sa Box 2, nagbigay si Kapitan Dojima ng kanyang huling utos. Inutusan niya ang natitirang mga miyembro ng grupo na isara ang lahat ng lagusan at alisin ang lahat ng oxygen sa loob ng barko. Simple lamang ang kanyang plano. Kung walang oxygen, mamamatay sa pagkakasakal ang mga ipis na nasa loob. Habang naglalakbay naman ang grupo, sa wakas ay sinabi ni Jim kay Shokichi ang totoong dahilan kung bakit pumayag si Nanao na sumali sa misyong ito, at napakasakit ng kanyang kwento. Noong gabi na sila ay inirekrut, muli na namang inatake si Nanao ng kanyang mapang-abusong amain, gaya ng palagi nitong ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating si Shokichi sa tamang oras upang protektahan siya. Kumuha ng kutsilyo ang lalaki at sinubukang saktan siya, ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, nasipa ni Shokichi ang kanyang braso at nahulog ang kutsilyo sa sahig. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, biglang pinulot ni Nanao ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang amain sa likuran. Iyon lamang ang paraan upang mapigilan niya ito. Ngunit alam ni Shokichi ang mangyayari pagkatapos. Ayaw niyang makulong ang babaeng mahal niya. Kaya kinuha niya ang kutsilyo mula sa mga kamay ni Nanao at muli niyang sinaksak ang lalaki, inaako ang buong kasalanan ng krimen. Sa kasalukuyan, nang malapit na silang makarating sa Box 1, muli na namang dumating ang kapahamakan. Mula sa wala, isang napakalaking alon ng mga higanting ipis ang sumugod sa kanila na parang isang buhay na tsunami. Naghanda ang lahat sa malakas na banggaan. Kahit paano ay nagawa ng sasakyan na makalusot sa alon ng mga halimaw, ngunit may kapalit itong napakasakit. Si Tezuka, na nasa labas ng sasakyan, ay malubhang nasugatan. Bago pa man makapag-react ang iba, isa na namang ipis ang umatake. Sa pagkakataong ito, sina Maria at Sori ang humakbang pasulong upang protektahan siya. Ginamit ni Maria ang kanyang kapangyarihang nakabatay sa Rainbow Beetle, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magtago at maghalo sa kanyang kapaligiran. Samantala, ang insektong pinagmula ng kapangyarihan ni Sori ay nagbibigay sa kanya ng isa sa pinakamatitibay na natural na baluti sa mga insekto. Magkasama, tumayo ang dalawang babae na parang isang kalasag sa harap ni Tezuka, pinuprotektahan siya mula sa pag-atake. Ngunit biglang naging mas malala ang sitwasyon. Matapos makatawid sa harang, biglang tumaob ang sasakyan. Nawalan ng malay ang lahat ng nasa loob. Automatikong umandar ang sasakyan at nagpatuloy sa paggalaw, naiwan sina Maria, Sori, at Tezuka ng nag-iisa. Sa loob lamang ng ilang sandali, napalibutan sila ng mga mutant na ipis. At ang sumunod na nangyari ay trahedya. Biglang sinalakay ng isa sa mga halimaw si Maria at hindi siya nakaligtas. Pagkatapos, isa pang ipis ang umatake kay Sori at siya rin ay nasawi. Tungkol naman kay Tezuka, matapos ibigay ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, malubha na siyang nasugatan at halos wala ng malay. Sa huli, hindi rin siya nakaligtas. Samantala, sa loob ng barko, patuloy na bumababa ang antas ng oxygen. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, buhay pa rin ang mga ipis sa loob.
Kahit pagod at halos mawala na ng lakas, patuloy pa ring lumalaban si Kapitan Dojima. Tumanggi siyang sumuko, kasabay nito, sa wakas ay nakarating ang mga natitirang nakaligtas sa Box 1. Nanatili sina Yoshike at Toramaru sa labas upang bantayan ang paligid habang pumasok naman ang iba upang siyasatin ang lumang barko. Habang sinusuri ni Mina ang sistema, may natuklasan siyang nakakagulat. 10 taon na ang nakalipas, ilang sandali matapos makarating sa Mars, may lihim na ipinadala ang Box 1 pabalik sa daigdig. Bago pa nila maunawaan ang ibig sabihin nito, biglang umalangaw ang mga putok mula sa labas. Agad silang lumabas dahil sa gulat, at ang kanilang nakita ay nakakatakot. Nakahandusay sa lupa sina Yoshike at Toramaru at hindi na sila nakaligtas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shokichi na wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Mabilis niyang itinurok ang serum sa kanyang katawan at agad siyang nagbago. Ang kanyang DNA ay hinaluan ng Asian Giant Hornet, isa sa mga pinakanakamamatay na insekto sa mundo. Hindi tulad ng mga bubuyog na minsan lamang umatake, ang hornet na ito ay kayang umatake ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak ang kalaban. Kasabay nito, nag-transform din si Jim. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa desert grasshopper, isang insektong kilala sa napakalalakas nitong paa para sa pagtalon. Sa sukat ng tao, sapat ang lakas nito upang makatalon ng kasing taas ng isang siyam na palapag na gusali. At nariyan din si Mina. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa giant praying mantis. Ang insektong ito ay gumagamit ng matatalim nitong mga bisig upang hulihin ang biktima at kaya pang manghuli ng mga hayop na mas malaki pa kaysa rito. Ngayon, ganap nang nagbago ang tatlong nakaligtas at sabay-sabay silang lumaban. Pinagsama nila ang kanilang lakas at matagumpay na napigilan ng mga umaataking terraformers. Matapos manalo, mabilis nilang kinuha ang mahahalagang bahagi ng sistema ng Box 1 at nagmadaling bumalik sa Box 2. Ngunit kasabay nito, may isang napakakakaibang nangyayari sa barko. Lihim na nakipag-ugnayan si Ko sa isa sa mga halimaw upang alamin kung kumusta ang misyon. Laking gulat niya nang mahinahong sumagot ang nilalang na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ng nilalang ang oxygen sa loob ng barko at itinutok ang isang baril kay Kapitan Dojima. Kahit malubha na ang kanyang kalagayan, may napansin si Dojima na lubos na ikinagulat niya. Ang nilalang na iyon ay hindi pala isang ipis. Si Maraika pala iyon, buhay pa siya. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Jewel Wasp, isang insektong kilala sa kakayahang kontrolin ng mga ipis gamit ang espesyal nitong turok. Ibig sabihin, mula pa sa simula ay nagkunwari lamang si Maraika na namatay. Lihim pala siyang nagtatrabaho para kay Ko sa buong panahong ito, at ngayon, tuluyan nang lumabas ang katotohanan. Hindi kailanman ipinadala ni Ko ang grupong ito sa Mars para lamang pumatay ng mga ipis. Ang tunay na misyon ni Ko ay mas madilim kaysa sa inaakala ng lahat. Gusto niyang nakawin ang isa sa mga itlog ng terraformers at dalhin ito pabalik sa daigdig para sa pananaliksik. At mas nakakagulat pa, alam din ni Ichiro ang lihim na planong ito. Matapos barilin ni Maraika si Kapitan Dojima, bigla niya itong binuhusan ng tubig at may isang imposibleng bagay na nangyari. Nagising ang kapitan na parang walang nangyari. Lumalabas na ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa isang espesyal na uri ng lamok na kayang mabuhay sa matinding init, sobrang lamig, tuyong kapaligiran, at kahit walang oxygen. Sa madaling salita, hanggat hindi tuluyang nasisira ang kanyang katawan, halos imposibleng mapatay si Dojima. Ngayon, naghahanda sina Maraika at Ichiro na umalis sa Mars at bumalik sa daigdig ng silang dalawa lamang, iniiwan ang lahat ng iba pa. Ngunit hindi nila alam na may kakaibang nangyayari sa ibang silid. Si Nanao, ang babaeng inaakalang patay na, ay biglang nagsimulang magbago. Isang kakaibang material na parang sapot ang dahan-daang bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, sa Box 1, biglang nakatanggap ng mensahe ang tatlong natitirang nakaligtas mula sa isang drone na kontrolado ni Ko. Binati sila ng siyentipiko dahil sa kanilang pagkaligtas at sa dami ng terraformers na napatay nila. Para sa kanya, ang buong misyon ay isa lamang napakalaking eksperimento. Masaya pa niyang sinabi na nakapagbigay ang grupo ng napakahalagang datos para sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos, isiniwalat ni Ko ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Nasa Box 2 na sina Maraika at Ichiro at papunta na sila sa daigdig. Ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang barko kanina ay dahil lihim itong sinabotahe ni Ichiro. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Ko ang tunay na nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ganap na nabigo ang unang misyon sa Mars na tinawag na Box 1. Namatay ang lahat ng tripulante, ngunit bago sila namatay, nagawa nilang magpadala ng isang escape capsule pabalik sa daigdig. Sa loob ng kapsula ay ang ulo ng isang terraformer. Lihim itong pinag-aralan ng mga siyentipiko sa loob ng maraming taon at mula sa pananaliksik na iyon ay natuklasan nila kung paano pagsamahin ang DNA ng tao at DNA ng mga insekto. Mula noon, lihim nang lumilikha ang mga pamahalaan ng mga sundalong kalahating tao at kalahating insekto upang labanan ang mga terraformers. Ngunit mas malaki pa ang ambisyon ni Ko. Naniniwala siya na kung mapag-aaralan niya ang isang itlog ng terraformer, mauunawaan niya sa wakas kung paano napakabilis na nag-evolve ang mga halimaw na ito. Samantala, sa Box 2, tahimik na inalala ni Ichiro kung bakit niya tinanggap ang mapanganib na misyong ito. Napakahirap ng kanyang buhay sa daigdig.
Mahirap ang kanilang pamilya, may sakit ang kanyang ina at mayroon siyang ilang nakababatang kapatid na umaasa sa kanya. Dahil napakatalino niya, nagpa siyang sumali sa isang proyektong pananaliksik sa universidad. Simple lamang ang kanyang plano. Nais niyang makalikha ng isang mahalagang imbensyon, ibenta ang kanyang natuklasan sa isang laboratorio, at sa wakas ay kumita ng sapat na pera upang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Para sa kanya, iyon lamang ang kanilang pag-asa. Ngunit sa kasamaang palad, nagkamali ang lahat. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ninakaw ng kanyang propesor ang pananaliksik at tinangkin ang lahat ng kredito para rito. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Ichiro. Nawasak ang pangarap niyang tulungan ang kanyang pamilya at mula sa araw na iyon, pera na lamang ang naging pinakamahalagang bagay sa kanya. Samantala, ibang-iba naman ang plano ni Maraika. Hindi siya kailanman nagmalasakit sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa katunayan, ang gusto niya ay kabaligtaran nito. Pangarap niyang kumalat ang mga terraformers sa buong daigdig. Pagkatapos, gamit ang kanyang kapangyarihang kontrolin ang mga ito, balak niyang pamunuan ang buong mundo. Kapangyarihan lamang ang kanyang ninanais. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Ang higanting itlog ng terraformer ay nagsimula ng mapisa. Mabilis na lumapit si Maraika, sabik na makita ang bagong nilalang. Ngunit ikinagulat niya na hindi isa, kundi dalawang ipis ang ipinanganak. At pareho silang may kakaibang marka sa kanilang mga noo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Maraika at agad niyang itinurok ang serum sa kanilang leeg at ginamit ang kanyang espesyal na turok upang kontrolin sila. Ngunit may isang malaking problema. Ang mga ito ay mga ikalawang henerasyong terraformers, mga anak ng mga ipis na nag-evolve na, at kahit papaano ay naging immune sila sa kanyang lason. Sa halip na sundin ang kanyang mga utos, bigla siyang sinalakay ng mga ito. Sa loob lamang ng ilang sandali, napatay si Maraika ng mismong mga nilalang na gusto niyang kontrolin. Hindi nagtagal, muling umandar ang barko. Ngunit nagsimulang sumigaw ng malakas ang mga bagong silang na terraformers, na tila humihingi ng tulong. At sa kasamaang palad, narinig sila ng kanilang pamilya. Sa loob lamang ng ilang sandali, napakalalaking grupo ng mga lumilipad na ipis ang sumugod patungo sa sasakyang pangkalawakan. Inakyat nila ang barko mula sa lahat ng panig at bago pa sila mapigilan ng sinuman, tuluyang tumaob ang buong sasakyang panghimpapawid. Nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako. Sa gitna ng pag-atake, natapon si Ichiro at bumagsak sa tabi ng isa sa mga halimaw. Mukhang mamamatay na siya, ngunit bago pa siya matamaan ng nilalang, biglang nag-transform si Ichiro. Pumasok ang kanyang katawan sa isang espesyal na survival mode na halos ginagawang imposibleng mapatay siya. Kasabay nito, dumating sa lugar sina Shokichi at ang iba pa. Ngunit agad nilang natuklasan na napapalibutan sila ng mga higanting ipis, kabilang na ang nakakatakot na mga bagong mutant. Agad na nagsimula ang labanan. Sa simula, tila maayos naman ang kalagayan ng mga tao. Ginamit ni Shokichi ang kanyang nakamamatay na mga turok ng Hornet upang pabagsakin ang mga halimaw. Samantala, ginamit ni Jim ang kanyang malalakas na paa na parang sa tipaklong upang durugan ang mga kalaban. Sa loob ng ilang sandali, parang nakuha na ng mga tao ang kalamangan. Ngunit nang sumali sa labanan ng mga mutant na bagong silang na ipis, nagbago ang lahat. Iba ang galaw ng mga nilalang na ito. Mas mabilis sila, mas matalino, at tila ginagaya pa nila ang mga estilo ng pakikipaglaban ng mga tao. Sinubukan ni Mina na atakihin ang isa sa kanila mula sa likuran, ngunit agad na nakapag-react ang nilalang. Sa isang nakakatakot na sandali, pinutol nito ang matalim na braso ni Mina at ginamit iyon laban sa kanya. Nakita ni Jim ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa kanyang harapan at tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Dahil sa galit, muli siyang nagturok ng isa pang dosis ng serum sa kanyang katawan. Ngayon, pumasok siya sa ikalawang yugto ng kanyang pagbabago. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihang mula sa Desert Grasshopper. Mas mabilis siyang kumilos, mas malakas siyang tumama, at mas naging mapanganib siya. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin sapat upang mapigilan ang mga mutant na ipis. Nang makita ni Shokichi ang paghihirap ni Jim, muli rin niyang itinurok ang serum sa kanyang katawan upang tulungan siya. Magkasama nilang pinabagsak ang 12 ng terraformers. Ngunit patuloy na itinulak ni Jim ang kanyang sarili ng lampas sa kanyang limitasyon. Paulit-ulit siyang nagturok ng mas maraming serum sa kanyang katawan kahit alam niyang maaari siyang mamatay dahil dito. Di nagtagal, tumubo ang mga pakpak mula sa kanyang katawan. Ngayon, kaya na niyang lumaban sa himpapawid. Habang lumilipad sa gitna ng labanan, isa-isang pinabagsak ni Jim ang mga ipis. Ngunit unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Sobra na ang epekto ng serum. Pagkatapos, isang malakas na pag-atake ang biglang tumama sa kanya at nawalan siya ng malay. Samantala, patuloy na lumalaban si Shokichi ng mag-isa. Ngunit kahit halos hindi na makatayo, pinilit ni Jim na bumangon muli at nagturok na naman ng mas maraming serum sa kanyang katawan. Ngayon, baluktot na ang kanyang katawan at halos hindi na mukhang tao. Mahina na siya, pagod, at malapit ng mamatay. Bago siya tuluyang bumagsak, nagawa pa ni Jim na patayin ang isa sa mga makapangyarihang mutant na ipis. Ngunit pagkatapos nito, wala na siyang lakas upang lumaban. Napilitan si Shokichi na protektahan siya laban sa mga natitirang kalaban. Sa puntong iyon, sinabi na ni Jim ang katotohanan. Sinadya niyang gumamit ng napakaraming serum. Gusto na niyang mamatay dahil ayon sa kanya, wala na ang lahat ng taong minahal niya sa daigdig.
Wala na siyang dahilan upang mabuhay. Nagalit ng gusto si Shokichi nang marinig ito. Puno ng galit, inatake niya ang huling mutant na ipis gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Naging mabangis ang labanan, ngunit nang tila wala ng pag-asa, may kakaibang bagay na lumitaw sa kalangitan. Isang kumikislap na puting insekto na parang anghel ang dahan-daw ang lumilipad sa itaas ng larangan ng labanan. Habang gumagalaw ito, nagsimulang kumalat sa paligid ang malambot na alikabok na parang nyebe. Biglang tumigil sa paggalaw ang lahat ng nilalang. Walang nakakaunawa sa nangyayari. Pagkatapos, may napagtanto si Shokichi na ikinagulat niya. Ang insektong iyon ay kay Nanao. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa isang silkworm. Mabilis ding naunawaan ni Jim ang nangyayari. Ang alikabok na nanggagaling sa mga pakpak ng insektong ito ay napakadaling magliyab. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Plano ni Nanao na isakripisyo ang sarili at pasabugin ang lahat upang lipulin ang mga terraformers. Sa sandaling naunawaan ito ni Shokichi, agad siyang nagpanik. Ayaw na niyang mawala muli si Nanao. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang segundo at lumipad patungo sa kanya upang pigilan siya. Ngunit bago pa niya ito marating, isa sa mga mutant na ipis ang kumuha ng baril at nagpaputok sa himpapawid. Sa sumunod na segundo, isang napakalaking pagsabog ang tumupok sa buong lugar. Kumalat ang apoy sa lahat ng dako. Nilamon ng apoy ang lahat. Muntik na ring madamay si Shokichi sa pagsabog. Ngunit sa pinakahuling sandali, ginamit ni Jim ang natitira niyang lakas. Pinilit niya ang kanyang sirang katawan sa huling pagkakataon, lumipad patungo kay Shokichi, at iniligtas siya. Habang nakatingin mula sa itaas, nakita ni Shokichi ang babaeng kanyang minamahal na mawala sa gitna ng apoy. Isinakripisyo ni Nanao ang kanyang sarili upang iligtas ang lahat. Samantala, sa lupa, tuluyan ang tinanggap ni Jim na hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Sobra na ang dami ng serum na kanyang nagamit. Wala nang paraan upang mailigtas siya. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan, kaya nagpaalam sa kanya si Shokichi. Bago siya tuluyang pumanaw, may huli siyang kahilingan. Sinabi niya kay Shokichi na mabuhay, makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan, dahil ibinigay ni Nanao ang kanyang buhay upang protektahan siya. Kasabay nito, may hindi inaasahang nangyari. Dahil sa pagsabog, natapon ang isang baso ng tubig sa mukha ni Ichiro at bigla siyang nagising. Ngunit hindi siya nag-iisa, isang terraformer na nakaligtas sa pagsabog ang nakatayo malapit sa kanya. Sa una, nabalot siya ng takot. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang kanyang pamilya. Naalala niya kung bakit siya pumunta sa Mars sa simula pa lamang. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang, lumaban, at sa wakas ay napatay ang halimaw. Sa labas ng barko, napansin ni Shokichi na may ilang ipis na nakaligtas. Isa sa mga ito ang dahan-daang lumapit sa kanya. Ngunit nakakagulat, kahit hindi siya nag-transform, madali niyang napabagsak ang nilalang. May perpekto na siyang pagkakataon upang tapusin ito. Ngunit sa halip, pinili niyang pabayaan itong mabuhay. Marahil, matapos mawala ang lahat ng mahal niya, pagod na siyang pumatay. Hindi nagtagal, pumasok si Shokichi sa barko at nagkaharap sila ni Ichiro. Sa una, gusto ni Shokichi na maghayganti. Pagkatapos ng lahat, ipinagkanulo sila ni Ichiro mula pa sa simula. Ngunit biglang may lumitaw na halimaw at sinubukang atakihin si Shokichi. Bago pa may masamang mangyari, mabilis na binaril ni Ichiro ang nilalang at iniligtas siya. Binago ng sandaling iyon ang lahat. Sa wakas, nagpa siya ang dalawa na tigilan na ang paglalaban sa isa't isa. Sa halip, nagkasundo silang gamitin ang escape pod at sabay na bumalik sa daigdig. Ngunit bago nila lisanin ang Mars, may mahalagang ginawa si Ichiro. Inilabas niya sa buong mundo ang lahat ng mga record mula sa misyon ng Bugs 2. Sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan. Hindi na maitatago pa ng gobyerno ng Japan ang lihim nitong eksperimento sa Mars. Samantala, sa daigdig, tuluyan ng tinanggap ni Ko ang kanyang pagkatalo. Sinabi ni Ko kay Sakakibara na balak niyang ibenta ang lahat ng datos mula sa misyon sa isang internasyonal na kumpanya at pagkatapos ay tuluyan ng maglaho. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Lihim palang ahente ng gobyerno si Sakakibara sa simula pa lamang. Ipinadala siya upang bantayan si Ko mula pa noong una. Habang nakatutok ang baril kay Ko, ipinaliwanag niya na ngayong nalaman na ng buong mundo ang tungkol sa misyon, ang gobyerno ay ibubunten ang lahat ng sisi sa kanya. Ayon sa kanilang kwento, si Ko lamang ang may pananagutan sa misyon sa Mars at matapos itong mabaigo, nagpa siya umano siyang wakasan ang sarili niyang buhay. Ngunit hindi si Ko ang uri ng taong basta na lamang sumusuko. Tulad ng isang tusong siyentipiko, palagi siyang may nakahandang plano. Biglang yumandar ang isang proteksyon na harang sa paligid niya. Pagkatapos, dahil sa paghihiganti, pinunit niya ang isang maliit na aparato mula sa kanyang jacket at nagpakawala ng isang robot na gagamba. Mabilis nitong sinalakay si Sakakibara at naglabas ng nakal-alasong gas na may taglay na nakamamatay na kamandag ng putakti. Sa loob lamang ng ilang sandali, hindi na siya nakaligtas. Samantala, sa loob ng escape capsule, sa wakas ay sinimulan na nina Shokichi at Ichiro ang kanilang paglalakbay pabalik sa daigdig. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging payapa ang lahat. Tahimik na nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Ichiro na nais niyang gamitin ang kanyang kaalaman upang maging matagumpay at makabuo ng mas magandang buhay. Ngunit iisa lamang ang nais ni Shokichi.
Gusto niyang gumawa ng mga puntod para kay Nanao at sa lahat ng mga kaibigang nawala sa kanila sa Mars. At pagkatapos noon, balak niyang bumalik muli sa Mars. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, at dito nagtatapos ang pelikula. At kung natapos mo ang recap na to, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Hanggang sa susunod, maraming salamat.